Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, sa ating mga cross-watchers. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bonum Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano na in today's video, Virgo, alamin natin kung ano yung magiging kapalaran ninyo para sa buwan ng Abril. So, this is your monthly kapalaran for April 2025. Titignan natin kung yung mga dapat ninyong malaman sa kaperahan ninyo, love life, kalusugan, trabaho, ayan. Paalala lang, paalala lang Virgo at sa lahat po ng mga nanonood, lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaresonate. Virgo, kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate at iwan yung hindi. Okay, first, tignan natin yung main energy mo for the month of April. Virgo, your main energy for the month of April. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Main energy. Alright, your main energy for the month, you have the Seven of Cups. This could mean a lot of opportunities. Maraming opportunities na darating, but let's clarify this first. Okay. Bakit andito yung Seven of Cups for our Virgo? Seven of Cups. This could be options as well. Marami siguro kayong magpagpipili ang options this month. Virgo, could also be na mako-confuse kayo, mahirapan kayong makapili, possibly. Alright, let's see. Why is the Seven of Cups here for our Virgo? This is your main energy. Alright, you have the Earth, Eight of Wands. Seven of Water. Seven of Cups is verified by the Seven of Cups. Oh, ano ba yan? Okay, so, I would really say that maraming options. Marami kang options this month. Virgo, maraming opportunities ang madarating. Na itong mga opportunities na to, iba't ibang opportunities. This could be opportunities sa love, new opportunities para pagkaperahan, bagong opportunity na makahanap ng bagong trabaho, bagong opportunities na makapunta ng ibang bansa, bagong opportunities na pagkaabalahan. This could be a new hobby, new business, new venture, new something. Mga opportunities. Ito mga opportunities sa to, may posibilidad na magdadala to ng magandang kinabukasan para sa iyo. Lalo na, I think marami sa inyo, isa sa mga opportunities na darating is bagong pagkaperahan. New source of income perhaps or bagong trabaho. Could also be your dream job. Kasi the Seven of Wands, this is your wildest dreams. This could be your dream job. Now, marami sa inyo ang nagpaplano this month, Virgo, na mag-invest. But, I think inuudyok ka ng guardian angel mo dito na habaan mo ang pasensya, huwag magmadali sa pag-assess. Huwag mong madaliin ang proseso. Kailangan mo munang i-assess ng mabuti kung may plano kayong mag-invest sa buwan na ito. Okay? Assess ng mabuti kung tama ba yung tao, tama ba yung tamang kumpanya ba yung pag-investan mo ng pera, nasa tamang tao ba mo ba pagkakatiwala ang pera mo. Kasi mahirap na, marami ngayong mga investment scams, right? But definitely, there's a big chance na I think marami sa inyo rin may sa mga pag-aaral or mag-aaral ulit, there's a big opportunity na meron kayong bagong pag-aaralan, Virgo, kung saan ito magdudulot sa iyo ng malaking income or kung ano man tong pagkakabalahan mo, kung saan man nyo man i-focus ang yung energy, there's a big possibility na magbibigay ito ng malaking pera sa iyo. Okay, could also be that maybe some of you kailangan yung mag-take ng seminar sa training, sa work, seminar or trainings para isa sa mga qualifications na mga ina-applyan yun sa trabaho, possibly. So, yung iba sa inyo siguro, Virgo, there's a need na mag-study ulit, mag-aral ulit, or mag-take ng mga seminars. Yan din nakikita ko. Okay.
So, napunta tayo sa love life mo, Virgo. Okay, sa mga may love life dyan, mga dapat niyo malaman sa buwan ng Abril regarding your love life or relationship, Virgo. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. When it comes to your love and relationship, ano mga dapat niyo malaman sa buwan ng Abril? Sa relationship at love life. Mga dapat malaman ng ating Virgo sa buwan ng Abril, please. Spirit guides and angels. Alright, Virgo, you have the Haunted. Okay, marami sa inyo siguro sa buwan ng Abril, i-haunt kayo ng past ninyo. Magpa-flashback sa iyo ang nakaraan. Some of you, makakaranas ng trauma. Bakit kaya to? Let's verify this. Bakit andito yung memories or trauma? Matutrauma kayo sa relationship this month? Wag naman sana. Why is the Haunted here? For our Virgo. Page of Swords. I feel like yung iba sa inyo, Virgo, makaka-receive ng mensahe, magsa-chat ulit sa inyo or magpaparamdam ulit sa iyo yung past person mo kung saan kayo nagkaroon ng trauma or yung nagbigay sa iyo ng trauma. Kukulitin ka sa messenger. Gusto ko niyang makausap ulit. Let's see. Why is the Haunted here? Six of Swords. The High Priestess. Okay, you have the Judgment at the bottom. I feel like marami kayong marami sa inyo, Virgo, marami yung natutunan sa relationship pagdating sa mga traumang naranasan nyo sa relationship, Virgo. I mean, marami sa inyo na trauma sa relationship, no? Ay, lumabas din ng Queen of Swords and the Page of Swords. Talagang marami sa inyo gusto kang kausapin. I feel like maybe a lot of you also, Virgo, is also this energy kung why is there like gusto nyo magkaroon ng closure or there's someone here na gustong magkaroon ng closure o kung sino man na nagbigay sa iyo ng trauma sa relationship, Virgo, babae ka man or lalaki, any kind of trauma. Physical, mental, it could also be like trauma. There's something about the trauma kayo or like flashbacks or memories. May nakaalala sa iyo, a past person, and then gusto kanyang kausapin. Queen of Swords, Page of Swords, ini-stalk kanya, Virgo, lalaki ka man o babae, a past person na siguro nabigyan mo, yung iba sa inyo nabigyan mo rin ng trauma, na trauma sa iyo rin, yung iba sa inyo na trauma sa iyo yung person mo, but then naalala kanya at parang gusto kanyang siguro kamustahin, gusto niya nang makita kung ano nang naging buhay mo ngayon, or yung iba sa inyo gusto niya mismong kausapin, gusto niya magkaroon ng closure. Now for those of you Virgo naman na trauma, okay, yung mga Virgo dyan na trauma sa relationship, yung nagbigay sa iyo ng trauma is gusto kanyang kamustahin. I feel like parang inuusig siya ng kanyang konsensya. Siguro dahil ngayon na niya pinagbabayaran, siguro dahil na karma din siguro siya sa sang aspeto ng buhay niya. And then, siguro na-realize niya, siguro itong karma na nangyari sa akin because yung nagawa ko sa ex ko, nagawa niya sa iyo, Virgo. I'm getting a strong feeling sa mga babae na Virgo nanonood. May ex ka ba, Virgo, na babae na nanonood ngayon? Virgo ka na babae na nanonood ngayon? Sino yung ex mo na nagbigay sa iyo ng trauma? Naku-curious siya ngayon sa iyo sa buwan ng Abril. Maku-curious siya at gusto niyang kamustahin. Iniisip ka niya, kamusta na kaya si Virgo? Alas, gusto niya siguro din manghingi ng sorry. Mapapaisip lang ka lang niya or siguro yung iba sa inyo, yung iba hindi lahat talagang kakausapin ka niya sa messenger. Uy, kamusta ka na? Ayan, hopefully nabuti ng kalagayan mo.
Oh, ito na ako, nag-asawa na ako, ganyan, sana mabuti ka. Uy, sorry nga pala sa nagawa ko noon. I think na-karma ako sa'yo. Some of you magiging honest siya sa mga nangyari. Yung iba din sa inyo, Virgo, magiging honest sa'yo ang person na to at sasabihin niya na trauma siya sa'yo. Okay? Now, good thing naman yung iba sa inyo, Virgo, there is also this person in your relationship. I feel like marami sa inyo right now. Yung iba, hindi lahat. Okay, so kunin nyo na lang kung saan kayo nag-resonate. Iwan yung hindi. May na-pick up akong ito naman ibang energy. Dito naman sa sitwasyon na to, may mga Virgo na hanggang ngayon hirap na hirap makamove on sa past relationships nila dahil sa trauma. Mabigat na trauma ang naiwan with the Six of Swords. I feel like marami sa inyo right now. You know what you don't know what you don't know, ang hindi nyo alam, Virgo, is may gumagabay sa iyo. You have the High Priestess. May gumagabay sa iyo ng mga spirit guides. Na yung mga spirit guides mo, this could be an archangel. This could be na mayapa mong lola, lolo, anak, kapatid na namatay na. Kung sino man yung mga kamag-anak mo na namatay na at nasa kabilang buhay, sila yung mga gumagabay sa iyo, Virgo, para totally ka nang makamove on sa trauma mo, sa relationship o sa kama na trauma. Binuli ka siguro. Alam mo, pag sinabi kong relationship, doesn't have to be romantic. This could be relationship sa trabaho. This could be relationship sa community. This could be friendship. A relationship, hindi naglilimit sa romantic. There are friendship na relationship. There are platonic relationship. I feel like for iba sa inyo na trauma, binuli sa school, nabubuli sa school, binuli sa barangay, inaaway. There's something about inaapi ka, naapi, nabuli, na-depress, nagkaroon ng trauma. Ngayon hirap na hirap kang makausad sa buhay. Na-depress ka. Na gumagabay sa iyo para tuluyan ka nang makamove on. Okay? Yan ang lumabas sa baraha for this one. Sa relationship. Now, move tayo sa inyong trabaho. Virgo, ano yung mga dapat nyo malaman sa trabaho? Trabaho sa ating Virgo signs. When it comes to your work, ano mga dapat mong malaman? Lumabas na, ano to? You have the Nine of Wands. Marami sa inyo right now sa buwan ng Abril, mahihirapan, mapapagod. So, manage your stress. Let's clarify bakit andito yung Nine of Wands. Nine of Wands. Nine of Wands. Bakit andito yung Nine of Wands? Para sa work ng ating Virgo sa buwan ng Abril. Virgo, you have the Three of Cups. The Nine of Wands, alam mo, very accurate yung mga reading mo, and the Fool. Okay. I feel like marami sa inyo mahihirapang makompleto ang mga gawain sa buwan ng Abril. Okay, clarified. Nine of Wands is clarified by the Nine of Wands. Okay, mukhang na hirap kang ma-achieve ang mga goals mo. Mahirapan ka. Maraming pagsugod, mapapagod ka. But it doesn't mean hindi mo ma-achieve. You are close to achieving your goals. Kaya ituloy mo lang. But, kung itutuloy mo, manage your time very well. You know, kung nahirapan ka na kasi the Nine of Wands also a heavy burden. Pagod na pagod. Usually, alam mo yung malapit ka na sa finish line. Diyan ka yung time na mapapagod ka eh. Yung malapit ka, diyan mo mararamdaman ng pagod eh. Yan ang Nine of Wands. Isang wands na lang, kulang, finish na, matatapos mo na, makukomplete mo na. So, isang kembot na lang, Virgo, matatapos mo na siguro yung mga gusto mong ma-achieve. This could be anything. This could be finishing a project. This could be this could be reaching a goal. Mayroon siguro kayong gustong maabot na goal. Any kind of goal, financial goal, career, relationship, it could be anything na gusto nyong ma-achieve, malapit na.
isang kembot na lang. Now, I feel like marami sa inyo pagod na sa third party. Bakit lumabas sa third party? We're talking about work. I feel like if you are really tired and stressed sa work, I feel like yung iba sa inyo is pagod na Virgo na pinagchichismis. You are tired of people gossiping behind your back. Three of Cups. I feel like yung iba sa inyo sa work, pagod na kayo makisalamuha din sa mga katrabaho mo. There's also that energy. And with the Three of Cups, besides that, yung iba naman, for others of you Virgo, if you are napapagod na sa work, may mga kaibigang community ka or kaibigan na handa kang tulungan sa mga responsibilidad mo. Okay. Now, but we have the Fool. This means that for some of you Virgo, ituloy mo lang yan, mga pagpupursige mo sa trabaho. I think magagaan din ang pakiramdam mo, the Fool. Also, the message here is you don't have to carry everything all by yourself. Hindi mo kailangang pasanin lahat ng mga responsibilidad mo para sa buwan ng Abril. You have to take the load off with the Fool para gumaan ang pakiramdam mo. The Fool is living a carefree life. The Fool is wala siyang dala-dala. In another talagang typical traditional tarot card, ang image ng Fool is carefree siya, wala siyang dala-dala. Okay, magaan ang kanyang paglalakbay. So, ibig sabihin, sa buwan ng Abril, you don't have to, wag mong pahirapan ang sarili mo, kumbaga, sa buwan ng Abril. Okay? Wag mong pahirapan. Remember dyan, sa trabaho. Any kind of trabaho. This could be trabaho sa loob ng bahay. This could be trabaho sa typical na work kung saan kailangan mo magtrabaho pang kayod ka para, magkasahod ka. This could be any kind of work as well. So, hindi mo kailangan magpagod. Make sure na hindi kayo mapapagod sa buwan ng Abril. Okay, when it comes to your work. Ayan. Punta tayo sa inyong kaperahan, Virgo. Ano mga dapat ninyong malaman sa buwan ng Abril? When it comes to your finances, kaperahan. Pagdating sa pera, ano mga dapat niyong malaman, Virgo, sa buwan ng Abril? You have dalawa. Ooh, okay. Oh my God. There's a big potential na aangat ang status mo. Aangat ang iyong financial status with the Ace of Wands. I feel like isa sa mga makakatulong para umangat ang status mo, Virgo, is a new venture, a new job, a new business venture with Ace of Wands. Okay? When it comes to your money, let's verify this. I-verify natin tong Ace of Wands with the Emperor para sa inyong kaperahan. What's this message all about for our Virgo? Please, angels and spirit guides. Ace of Wands and Emperor for money. The Knight of Pentacles, the Judgment, and the Page of Swords. Okay. Kailangan yung i-control ang paggastos din yung sa buwan ng Abril. Virgo. Kailangan hinay-hinay ang paggastos ninyo. Dapat, I feel like dami mong ma-realize sa buwan ng Abril kung paano mo kokontrolin ang pag-manage ng inyong finance, kaperahan. Especially sa mga Virgo natin dyan na may sinusimulang negosyo. May bagong pinagkakakitaan, new source of income with the Ace of Wands and the Emperor. I think kailangan ikaw mismo ang dapat mag-handle. With the Emperor, dapat ipakita mo na ikaw ang tutok na tutok ka. Make sure na maipakita mo ang liderato mo. If you have your own business, kasi ang kaperahan, saan nyo ba nakukuha ang pera ninyo? I feel like marami sa inyo with Ace of Wands, this is business. May mga negosyo kayo.
Kaya sa mga Virgo natin dyan na may hinahandle, may hinahawakang negosyo, sinasabi ng Emperor sa buwan ng Abril, kailangan matatag ka, kailangan stricto ka, kailangan you follow kailangan panindigan mo ang mga rules. Rules is rules. Ang Emperor kasi matatag stricto at matapang. Kasi kung magpaitan ka sa negosyo at hindi ka matapang, abusuhin ka ng mga customer mo, may mag-aabuso sila sa pang-utang-utang, mabait naman si Virgo, saka na natin siya bayaran, o ganon. Ang Emperor, dapat kinakatakutan ng Emperor. Dapat nire-respeto ang Emperor. Ang Emperor siya na susunod. Could also be, yung iba sa inyo, pag-manage ng pera, I feel like, kailangan ikaw masunod sa buwan ng dapat, there's this energy na, ako dapat ang masunod sa mga gastusin sa bahay. Gastusin. Paano i-manage ang pera sa buwan ng April. Okay? With the Knight of Pentacles, make sure na ma-manage ninyo ang pera ninyo wisely this month. Paano ba ang tamang pag-manage ng pera? Budget? Posible papasok dito kung paano nyo binabudget ang pera ninyo sa buwan ng April. At pilik marami sa inyo Virgo, pag-iisipang mo bubuti. Papasok pa lang April, sasabihin mo na, ito naka-budget na to. 1 week, ganito lang ang dapat nating ipamalengke. Di muna ako siguro bibili-bili ng ganyan. Ganyan na iniisip niya saan napupunta ang pera niya at saan lumalabas, saan napupunta. You have the Judgment. I feel like marami sa inyo ang pag-iisipang mabuti yung siguro mga past mistakes sa paggasto sa pera. There's also this feeling na parang with the Page of Swords kasi this is knowledge. This is knowing. You have learned a lot. I think marami kayong matutunan sa buwan ng Abril how to manage about your finances mostly. Kasi we're talking about finances. Talking about kaperahan. Marami kayong ma-realize at marami kayong I wouldn't say pagsisisi, siguro nandun na rin. For example, baka magsisisi kayo na, di ko na lang sana binili yung bagong phone. Tuloy, wala na akong pera. It's a lesson for you. Baka sa buwan ng Abril kasi, sa hirap ng panahon ngayon, kampante ka na, marami pa akong pera, marami. The next time, pagtingin mo sa wallet mo, wala na pala akong pera. Ganon. There's that energy. Okay, when it comes to your finances. Okay, let's move on to your health. Virgo, okay? Pasensya na if nakakabanggit ako ng ibang zodiac sign. Tao lang, nakakamali rin. Hindi ako perfecto, okay? So, Virgo. Lagi ko naman binabanggit ang Virgo, okay? So, this is a Virgo reading. Huwag niyo sabihin ibang Ayan, siguro dahil possibly yung iba sa Virgo ninyo, yung ibang Virgos, yung iba ninyong ibang Virgo dyan, siguro you're dealing with a Cancer na trying to pumasok dito sa reading. Okay? Alright, pagdating sa kalusugan, Virgo, mga dapat ninyong malaman. I'm so tired of people telling na, ano ba to? Virgo ba to? Reading na to? Ganyan. Okay? Mga alam mo, tarot reader, kahit kayo manood kayo sa ibang mga English tarot reader, kakamali din sila ng mistake. But, matatalino sila eh. They use their common sense na nagkamali lang siya nabanggit. Pero to? Oh my God. You're so hard to please. Okay? Mga Pilipino. Alright. Your kalusugan, Virgo. Ano dapat ninyo malaman pagdating sa iyong kalusugan? Madaming challenges. Madami kang self-realization. When it comes to your mental health, I think maapektuhan sa buwan ng Abril. Kasi, yun na nga, yung iba sa inyo, sad to say, Virgo, marami kayong mga pagsubok na challenges na kakaharapin when it comes to your health. Kaya mag-ingat. Possibly, yung mental health mo.
marami kang palaisipan. Iba siguro mahirapang makatulog. There's something about your lungs this month. Yeah, your lungs. Mag-ingat sa inyong lungs. Drink lots of water. Okay, this month. There's something about your heart. So, may mga sakit sa puso dyan, Virgo. Mukhang magkakaproblema kayo sa buwan ng Abril. Ingatan. Lalo na, April, start na ng summer. Okay? Yung iba sa inyo baka makaranas ng heat stroke. Kaya drink lots of water. Ingatan na hindi masyadong mainitan. Sad to say, iba sa inyo, lumabas dito, ma-heat stroke. Wag naman sana. Pero nangyayari yan eh. So, paano kung ito lumabas, dapat mabigyan kayo ng gabay na para ma-prevent, umiwas. Gumawa ng paraan na maiwas sa heat stroke. So, mapaghandaan nyo ito. There's also something about your lungs. So, may mga sakit dyan sa lungs. COPD, pneumonia, TB, ano pa mga bronchitis. Baka lalala sa buwan ng Abril. And there's also something about your mental health. Marami sa inyo, Virgo, mag-overthink sa buwan ng Abril. Marami kayong pagpalaisipan. Marami kayong maiisipin, aalahanin. Iwasang mag-isip-isip. Huwag niyong istresen ang sarili niyo sa kakaisip ng kung ano-ano na hindi pa nangyayari kasi nakakababa yan ang immune system at the same time, papayat kayo. Pag pumayat kayo, bumagsak ang katawan ninyo, another problem. Let's take a look at another message regarding your health. From Archangel Raphael for our Virgo signs. Virgo. Yeah, there's something about your heart, Virgo. So, may mga Virgo dyan natin siguro na may history na ng sakit sa puso, high blood. April, ingatan nyo. Okay? Ingat. Baka ma-heart attack kayo. Wag naman sana, anak ko. Okay? Kung mangyayari, di ba? Okay, you have do more research. I think marami sa inyo sa buwan ng Abril when it comes to your health, mag-research kayo sa mga sakit ninyo. Dapat marami kayong dapat nalalaman regarding your health, regarding mga dapat kainin siguro, mga tamang there's something about, di ba, mga Doc Willie Ong, di ba, nagbibigay sila information about mga sakit. Kaya ba siguro dagdagan nyo pa siguro ang kaalaman. Hindi pa kayo nalalaman, Virgo, regarding your health. Baka next na pag-check up ninyo, baka doon na makita, meron ka pa palang bakit di natin to last time nakita? Bakit nabaliwala? Bakit di mo ba siguro yung mga dinaramdam ninyo, dinadala-dala na lang? Yung pagdala-dala kasi, kunyari, may kayo nararamdaman. And then, walang pag-satos. Yun na nga, sa hirap ng buhay, walang panggastos. Mahirap, yung ipang pa-check up muna, 500 or 1,000, tinitiis mo, ayaw mong gastusin dahil pambili ng sayang yung 1,000, huwag na natin pa-check up. Ibili na lang natin ng bigas. Something like that siguro mangyari. Now, dahil dinelay mo ang check-up, lalong lumala. There's a reason kasi na early check-up, mapiprevent pang lumala ang sitwasyon mo. Maagapan. Kasi mangyayari kung binaliwala mo ano yung habit na saka na hanggang yung saka na naging too late na. Magagalit na yung doktor. Bakit ngayon ka lang pumunta na malala na ang kondisyon ng katawan mo? Kailan mo pa ito naramdaman? O sinabi mo nung pa ng buwan? O sana noong ka pa nagpa-check up. Wala na to. Maybe something like that. Okay? Yung iba lang, hindi lahat makaka-resonate, sad to say. So, para maiwasan, ang purpose lang naman para pag-check up mo, hindi na para maiwasan ng doktor magsabi, wala na, matitigok ka na. Wala na, ilang buwan na lang ang taning ng buhay mo. Wala na, sirang-sira na yung sira na liver mo, sira na kidney mo, yung puso mo, wala na. Tapos, it's too late na. Kailangan ng operahan.
dumating na sa point na kailangan ng maopera. Whereas kung inagahan mo ang pagpunta sa doktor pa-check up, maiwasan pang magkaroon ng surgery. Alam mo yan, prevention nga to prevent na hindi lumala. Di ba? Kagaya ng ipin. Ayoko natakot ako. Hanggang lumala, nagka-infection, nagka-abscess. Abscess is nana. Lalong magastos, lalong ganun. There's something about you have to do some research or pa-check up. Mostly itong research na to, kasi hindi ka nalalaman, kailangan dapat mong malaman ang kondisyon ng katawan mo. Baka yun na pala, may cancer ka, naging cancer na pala yan, na hindi mo alam, or there's something about that you need to know. Kaya, ngayon, bago pa tumirik ang sobrang init, siguro yung iba sa inyo, mga Virgo na matatanda na, magpa-check up ulit kayo siguro. Baka may hindi pa kayo magugulat na kayo sa Okay? Now, let's take a look at your future energies, Virgo. I know, nakakatakot. Right? Nakakatakot naman yung reading mo. Nakakatakot, but natutulungan ka pa ma-prevent? Anong gusto nyo mangyari? Hindi kayo pinagsabihan and then nasayang ang buhay mo. Well, it's your choice. Kung gusto nyo sayangin ang buhay ninyo, hindi kayo nabigyan ng babala. Okay, so let's get your future energies, Virgo. Mga dapat nyo malaman. Kasi I have a mother na matigas ang ulo. And my sister rin matigas ang ulo. Kaya, I know kasi kung gaano kahirap yung malala na sa kapat pupunta Okay. 3. Lalong mas bagdagdag gastos kasi. Ang iniiwasan natin, mapagastos tayo ng mas malaki. And at the same time, mas-save ang buhay ninyo, of course. Importante yan. Okay, ayan. Next, so future energies, disappointment in some affairs. Some of you madi-disappoint in the next few, after April or starting April, kasi these are future energies sa April. So, future of April. So, sa mga susunod siguro, May, June, July, August, and by the end of the year, some of you, Virgo, makakaranas ng disappointment sa isang affair. Siguro yung iba sa inyo nasa third party, baka this means Caesar is puputulin na ang ugnayan sa'yo. For those of you, Virgo, na nilagay sa third party, may kaluguyo, may tinatagong person, kumakabit or naging kabit or something like the affair. Affair kasi is inappropriate relationship. Secret affair, secret love affair. I think sa mga susunod na buwan is mapuputol ang relationship ninyo for some reason. So, some of you madi-disappoint. Next, you have, iiyak. For some reason, iiyak kayo. Perhaps because yung nabanggit ko sa health, or perhaps itong mapuputol ang relationship ninyo, or maybe madami kayong puproblemahin sa buwan ng Abril. Next, you have cheerful. Someone new is entering your life. Well, if meron namang aalis, Virgo, meron namang papasok. Meron ka namang bagong makikilala. Okay. Flowers. Some of you will also experience happiness for some reason sa buwan ng Abril, May, June, July. And you have, sa dog pala, okay, if nakakita kayo ng mga pictures na dog, ibig sabihin, mag-ingat, baka makagat kayo. Kailan ba ang di ba sa summer ang uso ng mga rabies? Baka makagat kayo ng rabies. Baka this is a sign na yung iba sa inyo, Virgo, mag-ingat sa daan-daan, no? Sa mga kalye-kalye na may mga asong pala, alam mo yon, hindi naman lahat ng aso may rabies. Mag-ingat lang, syempre, right? So, paano ba mag-ingat? Ako, I've never experienced, kasi, kasi dito sa amin mga aso, wala kaming asong palaboy-laboy. Mandated yan ng aming
governor and mayor na yung mga aso talaga kinukulong sa bahay. If you are irresponsible owner, mabibigyan ka ng summon sa barangay. Ganito ka stricto sa amin sa San Fernando City, La Union. Kaya wala kayong makikita mga asong palaboy-laboy dito. Bihira lang. Siguro nasa baryo-baryo lang siguro. Pero kahit nasa baryo-baryo, mga aso naman doon is free sila, malayo silang nakakalakad kasi nga it's medyo nasa province, malayong kabaryuhan. Sa city kasi mahirap. Pag palaboy-laboy, masagasaan pa, makakakagat pa ng taong dumadaan, right? So, talagang mandated dito. So, some of you siguro nasa Manila, baka within Metro Manila, yung makakagat ng aso. Kaya if you are a Virgo na nasa Metro Manila at mahilig ka maglakad-lakad sa mga kalye na may mga, so baka bigla ka nang kakagatin dahil may rabies. Ganun ang rabies eh. Ano yun ng virus ng utak ng aso. Ang alam ko lang to prevent is wag mong i-provoke yung aso kung di ka naman action na ano. Parang ganun ata. I-search na lang how to prevent makagat ng aso. Okay. Siguro yung anak ninyo, ingatan nyo, uso naman pa ng mga. Pero alam ko summer, bumalik na ba yung sa summer na walang pasok? I feel like nag-iba ng school year eh. Right? Hindi, ngayong summer, pasukan pa rin. I don't know. There's something about baka makagat kayo ng aso. Ingat lang. Now, let's take a look at your angel number, Virgo. Ang haba ng reading mo, ah. Oh my God, 36 minutes. Okay, tapusin na natin. Virgo, what's your angel number for the month of April? What's your angel number for the month of April? You have 555. Sa buwan ng Abril, marami sa iyo magkakaroon ng clarity. Ano yung clarity? Kaliwanagan. Para malaman mo, magkakaroon ka ng aha moment. Ang alam ko na, klaro na sa akin. Also, 555 is a number of great transformation. Ibig sabihin, may mga pagbabago mangyayari sa buhay mo. Na itong mga pagbabago, it could be something na maganda. Yung iba naman hindi maganda. But i-accept nyo, tanggapin yung mga pagbabago yan is because it's meant for your growth. Okay? Great transformation, major changes. Yeah, see, may mga opportunities talaga na darating sa inyo, Virgo. And also, there's past face forward. There's something about your process. When it comes to anything na pinaprocess niyo, you have patience. Okay? Yeah, everything is working out for the best. Kung ano man ang mga hindi magandang mangyayari sa buhay mo, ending na hindi maganda, everything is working out. It's for your best. It's for your own good. Okay? Kunyari, natanggal ko sa trabaho, wala na kayo, kinat ka na ng person mo, wala na kayong relationship, it's for the best. Something like it's for the best. Okay? So, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placement, iyan po ang mga lumabas sa bara para sa inyong maging kapalaran sa buwan ng Abril. Let me know what nag-resonate sa inyong reading. Like this video na gustuhan ninyo. And if you want to claim this mga good energies na banggit dito, claim it if you want. Now, for those of you na gustong magpahula, okay? Gusto nyo bang mag-avail ng pahula? 500 or 100 pesos? Okay, pakinggan nyo itong susunod na video, i-explain ko. Okay, sa mga interesado lang. Okay, huwag muna kayong alis, magbabalik po ako. Ingat po and God bless. So, bago tayo magsisimula, may announcement lang po ako sa mga gusto pong mag-avail ng pahula or tarot reading. Meron po tayong dalawang pagpipilian. Okay, sa mga hindi maka-afford ng 5,000, meron po tayong 500 pesos. Okay, or 100 pesos. Now, sa 500 pesos na pahula, mamili lang po kayo sa tatlong options. First option is yes or no na pahula. Kung gusto niyo magpahula at ang sagot yes or no, like for example, mahal ba ako ng person ko? Or mananalo ba ako ng loto ngayon? Or makakapag-work na ba ako this year? Or makakapunta ba ako ng ibang bansa? Okay, etc. Something like that. The second option is angel card number. Okay, kung anong lalabas na angel card number para sa'yo. And then the third option or last option sa 500 pesos, what's your animal spirit guide oracle card?
Now, sa halagang 500 na babayaran ninyo para sa pahula, if gusto nyo mag-avail, may entry na po kayo para sa makasali sa raffle game na gaganapin this April 30. Ang mga items na makukuha ng winner sa raffle game ay isang Feng Shui or Feng Shui Good Fortune Bracelet na worth 6,980. Ito yon. And also, isang white sage. Para saan po ang white sage? Ito pong white sage ay nagbibigay proteksyon, pangtanggal ng mga kamalasan, pangtanggal ng mga negative energy na kumakapit, pang-cleanse ng aura natin. Okay, para matanggal ang mga bumabalakid sa ating tagumpay, balakid na ma-achieve ang ating mga gustong ma-achieve sa buhay. At also, nag-a-attract po ito ng prosperity, abundance, at blessings. At isang Palo Santo. Now, the Palo Santo is also the same din ng white sage. Okay, ito talaga ang number 1 na pangtanggal ng mga negative energies at pangtaboy sa mga negatibong enerhiya na posibleng kumakapit sa iyo. At pangalis, pangtaboy ng mga evil spirits, mga masasamang elemento na posibleng sumusunod sa iyo, at pang-proteksyon sa kulam, mga madam. At also, may tendency din po pala siyang makatanggal ng kulam if hindi pa too late. Okay, so if kakaumpisa pa lang sa iyo ang pagpuproseso sa iyo ng kulam, may chance pang matanggal ng Palo Santo. Kaya napaka-importante na once a week kayo nagpapausok na mga ganito para hindi totally tatalab sa iyo kung ano man mga kinukulam o planong ikulam sa iyo. Okay? And also, aside from that, meron kayo matatanggap na money and manifestation oil. Paano ito gamitin? Don't worry, sa makakakuha, magiging ang makakapanalo nito, kung sino man ang magiging winner sa paraffle game na to, mabibigyan ng instruction kung paano to gamitin. Napakasimple lang, no? Ipahid nyo lang ito sa palad ninyo or sa wrist, and then mag-manifest lang kayo or mag-pray or isama nyo sa mga rituals ninyo kung may mga sarili kayong ritual. And of course, hindi mawawala ang all-in-one red string. For more information, anong description nito, bakit all-in-one na siya, just visit my website www.abonomagos.com. Now, ang gagawin po sa raffle game ay bunutan. Okay? So, pag sumali po kayo, isusulat ko po ang pangalan ninyo sa papel at ilalagay po sa isang transparent box kasama ng mga iba pang sumali. Ira-raffle po ang mga names ninyo, pangalan na kasulat doon, at ang huling mabubunot na pangalan ay ang mananalo po ng mga items na ito. Okay, now sad to say, isa lang po ang magiging winner sa raffle game. Now sa mga hindi naman afford ang 500 na pahula, meron naman po tayong 100 worth na pahula. Yes or no lamang po ang sagot sa pahula at hindi na ako magbibigay ng explanation kung bakit yes or no. Kung ang ipapahula nyo sa halagang 100 pesos, yes or no, ay sagot lang. For example, like mananalo ba ako ng loto this year? Mahal ba ako ng person ko? Ayan, makapunta na ba ako sa ibang bansa, etc. Now, sa worth 100 pesos na babayaran nyo para sa pahula, may entry na naman po kayo sa isang paraffle game, which is, at ang magiging premyo nyo naman po dito is isang high-grade citrine unisex na bracelet. This is worth 980 kasi napaka high grade po ito at meron siyang logo na Bonomagos. Gold plated, non-tarnish yan. Hindi yan magta-tarnish sa inyo kahit mabasa. And also kasama niyan sa 100 is isang 5D money and manifestation oil at isang red string. Ayan. So sa 500 na pahula, ibang mga items ang matatanggap ng mananalo sa raffle game. So worth 100 pesos naman, again, isa rin ang ibang set of items naman ang mapapanalunan ng isang winner. Okay? So sa 500 pahula, ang date raffle, ang date ng raffle event ay gaganapin ngayong April 30 sa Facebook Live. Okay?
So sa Facebook Live sa Bono Magus PH Facebook page, yung may blue check po na Bono Magus PH. Now, sa 100 pesos naman na pahula, ang date ng raffle event ay sa April 15 or 18. Pwede po kayong sumali sa dalawang magkaibang raffle event. Pwede po kayong sumali sa 500 at sa 100 na pahula na may raffle game. So, pwedeng yung salihan itong dalawang magkaibang raffle event. So, nag-avail ka na ng tarot reading, okay? May entry ka pa sa raffle games, o diba? So, mode of payment is through GCash, Maya Wallet, CIMB Bank, or bank-to-bank only. Okay, pasensya na po at hindi ako tumatanggap ng over-the-counter, pera padala, or over-the-counter for pick-up remittances. So, sa mga gusto pong mag-avail ng tarot reading, 500 pesos or 100 pesos, yan lang dalawang pipiliin ninyo, okay? Na may pa-raffle pa, mag-message lang po kayo sa Facebook page, Bono Magus PH. Okay, ito po yung Facebook page ko mga madam sa hindi pa nakakaalam. Okay, ito po ang Facebook page ko, Bono Magus PH na may blue check. Ayan, so mag-PM lang kayo doon at sabihin nyo sa akin na mag-avail po ako ng pahula, 500 pesos or 100 pesos. Okay, maraming salamat. Tuloy na po tayo sa inyong reading.